Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Para dun sa mga gusto mo pa personal reading, ito lang po yung details para dyan. Madam P, lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo para madali mong ma-search sa Facebook. Tsaka guys, I highly suggest na i-follow mo ko dito. May mga video ako na sinishare dito na hindi ko sinishare sa YouTube. Okay? Or might be, sinishare ko sa ibang platform but, maaaring hindi mo makita. Pero dito sinishare ko yun. For example, mga bagay na may kinalaman sa palm reading. So, kung gusto mong maintindihan unti-unti yung mga linya ng palad mo, pwedeng meron doon. Magawan kita ng video or may video ako na maipost regarding the meaning of lines sa palad. And then, sana ay ma-follow mo ako doon. Ayan. Tsaka, natutuwa ako na makita yung mga, yung mga profile nung iba, profile pic ninyo. Pag nagko-comment, nag-heart. Yan, nagpa-pop yan sa aking notification. Nakikita ko talaga, natutuwa ako sa mga naka-follow na ha. Tapos panay ang heart sa akin. Ayan. Feeling ko talagang parang pamilya ko na kayo. Oo. Yan. So, let's start. What do we have here for the sign of Virgo? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. By the way, Unipri, yan yung aming TikTok shop. Tsaka follow mo rin dyan ako sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Yan yung aming TikTok. Doon mo maa-avail yung mga crystals, bracelets, yung mga evil eye bracelets na ganito. Alam mo, kaya non-stop na na sinasabi ko yun. Kasi, why? Yung mga ganito kasi, it can help you na maprotektahan ka rin. Yung evil eye, that can help you for, mga naiinggit. Anyway, wait lang ha. Meron kasi ditong selenite crystal na nakaharang. Okay. You do have here 5 of cups, the chariot, and the 5 of swords. Okay, so nakikita natin meron kalungkutan yung iba sa inyo, no? Kasi pwedeng may person lumalayo or umiiwas na sa'yo. And or pwedeng, yung nandyan lang siya. Yung iba sa inyo, nandyan lang yung taong to. Tapos nararamdaman mo parang, parang lumalayo or umiiwas na siya sa'yo, masyado siyang mailap, or nakikita mo na unti-unti na siyang nawawala sa buhay mo, or unti-unti na siyang medyo naging cold sa'yo. For some of you, pwedeng kakonect mo tong person na to, like karelasyon, pwedeng ganun, and then pwedeng naiiba na yung ihip ng hangin sa ngayon. And then yung iba sa inyo, kung hindi ka nakaka-relate sa part na to, pwedeng ito yung person mo. No? Kasi pwedeng nga magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa'yo. So, take only what resonates. And the judgment is here. So, nagkakaroon ka ng some kind of like awakening. You miss the person. Definitely. Yun yung number 1 na nakikita natin dito. Namimiss mo yung person na to. Namimiss mo yung dating siya. Namimiss mo yung maybe kalinga niya. Pag-aalaga niya. I don't know. There's something here na very healing para sa'yo. So, namimiss mo yung person na to kung ano siya dati. So, sino ba itong person na ito nakakonect mo pagdating sa love? For the sign of Virgo. But I'm hearing earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. So, you could be dealing with an earth sign. Okay lang din kung hindi. Anyway, person nakakonect mo. Knight of Wands. You do have here the Page of Swords. Ayan. Major Arcana yung the Chariot. Wait lang guys, ayusin ko lang ng konti yung aking tape. Ayan. Bottom of the deck is the 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Person nakakonect mo, pwedeng sa ngayon kasi hindi na siya sure. And hindi na siya sure regarding sa love na nararamdaman mo para sa kanya. And or vice versa. Pwedeng hindi na siya sure sa love na nararamdaman niya para sa'yo. Alin man dun eh. Pwedeng hindi siya sure sa nararamdaman mo para sa kanya.
And then, parang tendency itong person na to. Naku, ayoko ikaw ay napaka-creative na wait tao. Lang. Okay, sorry about that. Unfortunately po, naglag ang aking cellphone. So, yeah, that is a sign for you. I-follow mo ako sa Facebook. Kasi sa Facebook yun na in-upload ko na Reels. At saka sa TikTok, in-upload ko rin siya. So, regarding yun sa guhit ng palad, no? So, naglag yung phone ko. I don't know kung ba't nangyari yun. Biglang nag-play. Which is, same cellphone din naman ginagamit ko dito sa pinangre-record ko. And yun. So, that is very weird. Anyway, naputol yung video dahil doon. No? Ngayon, okay, yung person na ito, balik tayo sa reading mo. Nakakita tayo ng immature siya mag-isip sa ngayon. Lalo na walang assurance kung anong emotion mo para sa kanya or siya din mismo sa sarili niya. Parang wala siyang assurance sa sarili niya kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo. So, yeah. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Emosyon ninyo sa isa't isa. What is the emotion here sa isa't isa? Spirit guides, angel guides. Okay, let's get the cards here. The Hanged Man, Major Arcana ito ha. Knight of Cups, Ace of Swords. Okay. Emotion ng person na ito for you. The Tower. The Strength card. Okay, I see. Nakuha ko yung energy na reversal. So, I will take this as a reverse. And then you do have your 10 of Pentacles. Yeah, 10 of Pentacles. Bottom of the deck is the Knight of Pentacles. So, nakita tayo dito ng offer. Maybe there's someone here na nagbibigay ng offer sa kanya or there's new offer regarding money. And kung hindi man pera, there's love offer here. Yan. So, I can see pwedeng ito yung nagiging dahilan kung bakit parang yung person mo na ito is parang the 10 of Wands is here. As you can see, dalawa yung 10. 10 is an ending number. Sa numerology, it talks about ending. And the Tower also as well is an ending card. So, parang itong person na to is like, pwedeng nagkaroon ng ending or nag-iisip na siya regarding an ending about sa connection ninyo, especially kung magkarelasyon pa kayo. Pwedeng itong person na to parang ayoko na, parang ang hirap. Lalo na kung may bagong offer or may bagong, I can say new person, honestly, na pwedeng ka-connect ng person na to para, tapos ikaw is like, gusto ko nang i-end yung sa atin dahil dito sa new person na to. And pwede ngayon, hindi lang ma-end dahil sa mga responsibility or maybe with the Hermit, this is Virgo energy. So, maybe regarding home. So, pwede ngayon, hindi ma-end because of mga bagay na may kinalaman sa home. And the world is here. So, completion. This, pag tinignan mo yung mundo, it's like bilog, And it's like being whole, being complete. So, parang yung person na to is thinking about, i-end ko na lang, complete na, galagyan ko na lang ng completion yung connection namin. Parang ito na yung nasa isip ng person na to. Kasi parang, with the Strength card in reverse, a Nine of Pentacles, Nine of Cups, nakikita natin ito with the Strength card. Pwedeng yung connection ninyo, relasyon ninyo is hindi na ganun katibay sa ngayon. Parang anytime, bibigay na talaga siya. Tapos with the Nine of Cups, it's like, sa connection ninyo, itong person na to ay, ayaw niya na ng option. No? So, if ever nga, there's high chance na talagang may another person. And yung other person, ayaw niya nang ilagay yon as an option. Kumbaga, ayoko na option ko lang tong taong to. Gusto ko nang ilagay sa, parang siya na yung main person sa buhay ko, especially kung kayo nagsasama, magkarelasyon, or even mag-asawa. Sabihin na natin ganun. So, ayaw niya na option lang yung isa. Gusto niya, yun yung maging main person ng buhay niya.
So, what will happen in the near future for the both of you? Sorry about this reading, guys. I know it hurts. Pero, yun yung message eh. Yung iba kasi, ayaw nilang marinig yung mga ganitong reading. Gusto nila positive. I know, pero sometimes, kailangan mo nang magising sa katotohanan. And I'm here as a guide. Nandito ako para bigyan ka ng guide. No? So, what will happen in the near future? Then, bibigyan kita ng advice, no? You do have here the 7 of Wands, the Ace of Pentacles. Tell me about this. One more card. Okay, dalawa yung lumabas. 2 of Swords. And you do have here the Ace of Cups. And then, in the near future, for you, Virgo. Okay. 9 of Wands is here. 4 of Wands and the 7 of Swords. Kunin ko yung advice for you. What is the advice for our dear Virgos? Okay, bottom of the deck is the 8 of Swords. And then, meron tayo ditong 8 of Pentacles. Ito yung advice para sa'yo. King of Wands and the 2 of Pentacles. Okay. In the near future, nakikita natin dito, you will be focusing on career work at saka pag-develop sa sarili mo. Maybe yung iba sa inyo, lalo na kung may mga new beginning na may kinalaman sa pera, yung focus mo dito, career, pera, ganyan. You're focusing on this, ganun. Money na lang, ito na lang, sige na, gagawin ko na lang lahat ng best ko para ma-improve ang sarili ko, yung skills ko, etc. Maybe may kinalaman sa stability mo with regards to money. And I can see that you are really focused on this. Pero alam mo, hindi mo kasi pwedeng, alam mo yon, kailangan mo pa rin magkaroon ng desisyon regarding sa love, regarding this situation. Mahal mo yung tao. Yung iba sa inyo nagpapakamarte, nagpapakatanga kasi mahal mo eh. 'Di ba? And in the near future, I can still see you loving the person. And ang ginagawa mo is parang hindi mo na lang masyadong pinapansin yung mga bagay na nakikita mo, nararamdaman mo towards this person na parang alam mong mali na mahalin siya pero minamahal mo pa rin yung tao at nagpapakatanga ka pa rin. Why? Kasi okay lang, gagawin ko, okay lang, hindi na lang ako magbibingi-bingihan na lang ako. Hindi ko na lang masyadong iintindihin, ganto ganyan. So, alam mo, hindi na ikaw yung dating ikaw eh. Which is, malaki na yung nabago sa'yo. And, you do have here the 9 of Wands. And yung person na to in the near future, there's always this challenge regarding dito sa connection ninyo. And the 4 of Wands, nakikita natin, very challenging para sa kanya yung relationship or yung connection ninyo. Lalo na kung may pagsasama, lalo na if you're married. Kasi with the 7 of Swords, nandun yung kagustuhan talaga ng person na to na umalis, lumayo, at iwan ka. Okay? Nandun yung kagustuhan. Pero for some of you, nasa iyo ang desisyon. Okay? Or, pwede rin naman nandito sa person na to, it's just that, nakikita niya kasi pwedeng nandun sa pupuntahan niya or dun sa new person niya, pwedeng ganun, yung money. And although meron din naman sa'yo, no? Pero parang mas more on hoping siya na mas mabago yung direction ng buhay niya with that person, with the other person. 8 of Swords is here. Nakikita natin you're stuck. And ikaw lang yung magpapaka-stuck sa sarili mo dyan. Kung hindi ka gagawa ng action or movement sa kung ano man yung nangyayari sa connection ninyo, sa relasyon ninyo, you will be stuck dyan. Nakakamoy ako ng alak. This could be your reading. Maybe kaiinom mo lang or may hangover ka pa. The 4 of Pentacles is here. I mean, nakikita natin you're thinking about yourself. Iniisip mo yung sarili mo. Kumbaga yung parang yung iba sa inyo as long na nasa akin. Diba? Especially kung you're married with this person. As long na magkasama kami, as long na kami. No? So, tendency is that okay lang na kahit ganyanin ka as long na sa'yo siya umuwi. So, may mga ganun na sitwasyon. And
the way I see this is that minahal mo yung tao na to the point na mas kinalimutan mo na yung sarili mo. Na mas minahal mo na siya kaysa sa sarili mo. 'Di ba? Na maaaring hindi ka naman ganyan noon. Lalo na sa mga nakaraan mong nakarelasyon. Na mas ibibigay mo lahat para dito sa taong to. Well, the advice for you, the King of Wands, the Eight of Pentacles, and the Two of Pentacles. Well, I want to clarify this. Spirit guides, angel guides, advice for our dear Virgos. Ang dami. I will just take this. Ito, hindi ko ito kukunin masyadong marami. Ayan, hindi ko ito kukunin. Just this one na naka-tihaya siyang ganon. Okay, yeah, this is the advice. I mean, as you look at the cards, yung iba na nanonood dyan na talagang matagal ka nang nanonood, you already knew what will happen or what is the advice for you pag nakita mo death card. This is an ending. This is like, the world. Nabanggit ko na kanina, this is completion. This is you na parang kailangan mo maging buo. Kailangan mo buuin ang sarili mo. And maybe yung istorya nyo nitong person na to is it already ended. Ito na yung sinasabi na ending na yung relasyon or yung istorya ninyo. Kumbaga sa teleserye, ito na yung last episode ng relasyon ninyo. Wala na yun. No, that is the advice for you. And the advice for you with the Two of Pentacles is that, let's say sabihin na natin mahalaga sa'yo itong taong to, pero hindi na ganun yung pagpapahalaga na binibigay niya sa'yo. So, yeah, and also focus on your work, on your money. Tama naman yung ginagawa mo regarding doon. Oo, magpaka-busy ka. King of Wands, yeah, maging busy ka lang. The Nine of Swords is showing here. So, ang makakapag-end lang ng problema mo is ikaw. Ang nararamdaman mo or ang sakit na nararamdaman mo, yung stress na nararamdaman mo, ang solusyon lang dyan ay kung kailan ka aalis or kailan mo matatanggap yung ending na ito. Kasi the more na hindi mo siya matatanggap, the more na nag-iisip ka pa rin regarding dito, the more talaga na masakit lang siya. Okay? I mean, hindi ko buhay yan. Ako, I'm here as a reader, as a guide. Pero yung buhay mo, ikaw pa rin ang gagalaw dyan eh. Diba? Some of you, you're still watching, hoping for a change, na hindi ko naman kayang baguhin yung buhay mo. Nandito nga ako sa guide. Dapat ikaw nakakaalam ko anong gagawin mo. At ako, nandito ako para ipaintindi lang sa'yo yung sitwasyon mo. Pero kung pipilitin mo na hindi, baka bukas mabago na. Walang mababago sa buhay mo kung hindi mo ka mismo ang gagawa ng pagbabago. And the Five of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn. Yeah. Masakit talaga na hindi ka na welcome for this person. Sa puso niya, sa buhay niya, sa bahay niya. Hindi ko nakikita yung pagiging welcome mo pa doon. Pero, kung hindi ka pinapahalagan, maybe this is the right time na ikaw ang magbigay ng pahalaga sa sarili mo. Diba? Yeah, and that's it for now. Thank you for watching. Sana nabigyan kita ng guidance. Ingat ka lagi and I love you all. Again, please do like and subscribe. Ayan, salamat sa mga nagko-comment dyan. Ako, I really do love your comments. And yung pag-follow ninyo sa aking Facebook page, yan, inaasahan ko kayo. Sana makita ko kayo doon. TikTok shop, Unipree, if you want to avail mga products, crystals, and eto mga bracelets and rings. Yan, and Gmail, virgophilippines@gmail.com. I highly suggest na pag bibili ka ng mga rings, especially yung mga evil eye na ganito and yung mga crystals, doon lang sa mga trusted na seller. Why? Nakakakuha po yan ng mga negative. So, ayaw natin na yun ay mai-apply mo sa buhay mo or madala mo sa buhay mo sa bahay ninyo. Okay? So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.